Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Berlaison para sa ating Feature Plant of the Week. Ngayon po ibabahagi ko sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng bayabas sa mga timba o kaya po sa malaking bote ng mineral water. No? Ang bayabas po ay pwede siyang itanim through seeds. Pwede rin po siyang markot method. Pero ang ibabahagi ko po sa inyo, ang pinakamadali ay ang pagtatanim mula sa seeds o buto ng bayabas. Ganon din po i-share ko sa inyo ang simple at madaling pagluluto ng sinigang na ribs sa bayabas. Hali po kayo, samahan niyo ko. Ang bayabas ay napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan. Kilala po ito bilang herbal medicine dahil sa kanyang pagiging antiseptic at anti-inflammatory. Karaniwan itong ginagamit na panlanggas ng sugat, paggamot sa ulcer, psoriasis, eczema, paso at iba pang sakit sa balat. Ginagamit itong panlaban sa fungi, amoeba at bakterya. Panlunas sa diarrhea, asthma, diabetes, hypertension, digestive problem. Nakakatulong din sa pagregula ng menstrual cycle ng mga babae upang maiwasan ang skin blemishes gaya ng blackheads, tagyawat o pimples. Nakakatulong din ang bayabas sa pagpababa ng blood sugar, bad cholesterol, nakakapagpabilis ng pagpababa ng timbang at nagpapalakas ng resistensya sa ating katawan. Napakayaman po sa vitamin C ng bayabas. 7 times kumpara po sa orange ang taglay niyang vitamin C. Vitamin A, kilala bilang anti-spasmodic, antioxidant, hyperproductive, anti-allergy, antimicrobial, anti-plasmodial, anti-cough, anti-diabetic, and anti-genotoxic. So ilan ang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng bayabas. Sa pagtatanim po ng bayabas, pumili lang po kayo ng hinog na bunga, no? Tapos kagaya po ito, overripe na po itong bungang ito. Kukuha lang po kayo ng seeds. Ito po yung seeds niya, oh. Dahil pong seeds, oh. Yan. Kuha lang po tayo ng ilang peraso po nitong seeds na to, no? Yan. So ito po yung seeds nating nakuha. Ito nyo po. Ayan, oh. Yan, itong mga seeds na to. Siyang ating itatanim. Ayun, lagay lang po sa isang salaan itong seeds nating nakuha, no? Dahil babadlawin po natin, tatanggalin po natin yung kanyang mga katas-katas, no? Bakit po natin kailangan tanggalin yon? Para hindi po mawala po yung katas, hindi po sila kainin, ano? Ng mga langgam, ganon. O kaya po yung ibang mga insekto. So, kailangan po tanggalin yung kanyang mga katas-katas. Dito po sa running water natin sila. Parang lilinis ng mabuti. Ngayon, lagay natin sa isang tissue para patuyuin natin bahagya. Ang dami na po nitong seeds na to, no? Nasa inyo po kung anong variety ang gusto nyo pong gamiting bayabas. Ako po, madalas ko pong ginagamit ay yung native na bayabas natin, no? Yan. Yun ay kailangan po matuyo siya. Wala po yung basa-basa bago po natin sila itanim. Yan. Ayun, wala na po yung medyo tuyo-tuyo. Yun, no? Ayan, yung basa-basa pala. Ayan, katas. Ayun, ay kunin natin isa-isa itong seeds ng ating bayabas. Ayan. Lagay natin sa panibagong tissue. Ayan. Dito. So, ang dami na po nito, no? Meron lang po kayong 2 hanggang 3 tanim na bayabas. Nako, pag namunga po yan, hindi na po kayo mawawalan ng supply ng bayabas, ano? Ang bayabas po
ay kapag namunga yan basta maalagaan siya, tuloy-tuloy po yung pagbunga. Yun ay kukuha po tayo ng bali 3 yung ating pagtatamnan. So 3 seeds lang po, pipili lang po tayo rito ng 3 magandang seeds. So ito, lagyan natin, sa gitna po natin sila ilalagay. Ito pa, gitna, ito pa, iyan. So ngayon ay tatakpan natin ng, ibaon lang po natin ng 1 inch, no? Tapos tatakpan. Ayan, tapos itong isa pa, bila, ito naman, ito, isa, ayan. So 1 inch lang po natin tatakpan. Ayan. After 15 days, so ito na po yung ating mga tanim na bayabas sa timba at sa paso. So yan na, naka-sprout na po sila, no? Direkta na po ngayong paarawan yung mga yan. Dahil gusto po ng bayabas ay direkta sila sa sunlight. After 3 months, so ito na po yung ating mga tanim na bayabas sa paso at timba. Kapag ganyan na po kalalaki, dapat po ay tinitrim sila, no? Paano po ba yung pag-trim ng bayabas? Tanggalin nyo lang po yung mismong kanyang itong usbong niyang ganito, no? Para po hindi sila masyadong lalaki, no? Magiging bonsai po sila. Kahit maliit lang, mapapabunga mo na siya. So ito po, inaharap po natin po ngayon, ano? Pinupruning po natin ating mga tanim na bayabas. After 2 years, so yan na po yung ating mga tanim na bayabas sa paso, ano? Bonsai lang sila, pero hitik na hitik po yung kanilang mga bunga. Kita niyo po yung kanilang mga bunga, oh. Yan, mga bunga, oh. Yan. Dito. Ito po sa kabilang side, tayong bunga, oh. So, yan po yung mga bunga ng ating tanim na bayabas, ano? Basta palagi lang po kayong maglagay ng natural at organic na pataba, tulad po ng vermicast, ano? Lagi po yung magbubunga. So, ito po, ano? Hitik na hitik po sa bunga yung ating mga tanim na bayabas. Nakatinim lang po sa paso at sa timba. Kita niyo po yung kanyang mga bunga, no? Itik na itik po yung mga bunga at all year round. Hindi ka na po mawawala ng supply ng bayabas, ano? Anytime na gusto niyo pong kumain ng bayabas, pipitas ka na lang po sa mga timba lang, ano? Ang bayabas po, napakadaling alagaan at patubuhin naman, ano? Ano po yan, ano? Halos pag tinanim mo siya, plant and forget siya, no? Basta maglalagay lang po kayo ng pataba, no? Vermicast. Yung pampabunga po, mag-spray po kayo palagi ng fermented fruit juice. O kaya po magdilig kayo ng binabad na balat ng saging. Napapabunga po ganito karaming bunga ang yung mga tanim na mga fruit-bearing trees at iba pang mga namumunga mga green leafy vegetables. So ngayon po ipipitas ako ng ilan sa mga inog na bunga ng ating tanim na bayabas at tayo magluluto ng masarap at masustansyang sinigang sa ribs na sa bayabas. Yun, ay harvest tayo. Ito, pwede na po i-harvest ito, no? Yan. Harvest yan, no? Ito pa, oh. Yan. Yan, oh. Masarap po yan. So, ito pa, no? Pang ilan sa mga inog. Ito. Yan. Ito pa, oh. Ito. Ayan. So, ang dami pong bunga ng ating mga tanim na bayabas sa timba at sa paso, no? So, ngayon naman po, isamahan nyo kung magluto ng masarap at masustansyang sinigang na ribs sa bayabas. Pero pag ayaw nyo pong magluto ng sinigang, ito pong ganito, kaka-harvest lang, pwede po kayong pwede nyo nang kainin yan, ano? Napaka-sarap po ng bayabas, ano? Ako po, pag gusto akong kumain ng vitamin C, ito po, ma-harvest po ako ng aking mga tanim na bayabas, ano? Yan. Sarap. Ito po yung kumpletong sangkap ng ating lulutuing masarap at masustansyang sinigang na ribs sa bayabas. Siyempre po yung ating ribs, tapos bayabas, sibuyas, patis, siling haba o siling panigang,
at ang ating pangsaog na kangkong. So yun po ang kumpletong sangkap. So ngayon ay ilalaga natin itong ating bayabas. Tatakpan natin. Yan. Okay, after mga 5 minutes po natin mailaga, ay malambot na po yung ating bayabas. So yan. So ngayon ay pipirisin po natin itong ating bayabas para po mas lumabas yung kanyang katas. Yan. So dapat po dudunot-dunutin po ng ganito, Yan. Ang po yan, advantage po niyan, lalabas po yung kanyang katas pa. Tapos yung kanyang dahil ito po gagamitin nating asim pang-asim. Sa amin po kasi dito sa Pampanga, sinasama namin mismo yung mismong bayabas, batas, mapiris. Yung iba po, sinasala po nila yan. Pero sa amin po, hindi. So ngayon po, ilagay na natin ang karne. Ayan, ang ating ribs. Ayan. So ngayon, pandaran natin ang kalang. Ayan, kanina po, kahit pinagsama natin yung sibuyas at saka yung karne, hindi pa umandar ang kalang. Ayan, takpan natin. Ayan, tingnan natin ngayon. Ayun, kumukulo na, Ang bango. Tapos, pag kumukulo ng ganyan, pwede nang ilagay ang patis. Yan. Ayun. Takpan natin uli. So ngayon, ay ilagay na natin yung kangkong. Ang kangkong. Yan. Kakarbes lang din po ng ating kangkong na yan, Ayun. Alright. Tapos ng kangkong ay ang ating siling haba. Yan. Pampagana, pampasarap at pampasustansya ng ating sinigang. So nga po pala yung ating karne kanina, Pinalambot ko na po yun. Kaya tiyak napakasarap nito at malambot siya. Tatakpan natin ngayon. At ilang saglit lang ay luto na po yan. Okay, tingnan natin kung kulo na yan. Ayun, kumukulo na. So, yan luto na po, Hindi na huwag natin i-overcook yung mga gulay. Yan. Okay na po yan. Patayin na natin ang ating kalang. So, ito po yung ating bagong lutong sinigang na ribs sa bayabas. So ngayon ay titikman natin itong ating bagong lutong sinigang na ribs sa bayabas, alamag sa reporter. Ilagay tayo ng sabaw. Tapos yung ating bayabas po, hindi ko to sinala, Mas gusto ko kasi kasama talagang bayabas. Tayo ng ating karne, ng ating ribs dahil malambot po siya, Yan, lambot. Yan. Yun ay i-taste na natin to kung gaano to kasarap. Yan. Tamang-tamang timpla. Sabaw. Tama-tama nga yung asim, Saka yung kanyang lasa. Manamis-namis po yung ating sabaw. Dahil kaka-harvest lang itong ating bayabas. Ating kangkong. Tapos, hiwa tayo ng konting sili. Ating sili, pampagana. Ito. Hop. So yummy. Panalo, Magluluto rin po kayo nito, Tiyak po magugutan din po ng yung ang mga anak at ang buong pamilya.
kapag kayo magluluto ng ganitong sinigang sa bayabas. Ano? Pwede rin po yung hipon ang inyong gamitin o kaya po yung tiyan ng bangus. No? At siyempre po yung ating ribs from garden to table. Nawa po ay